networking, scam yan. Sino rito yung madalas makatanggap ng ganitong klaseng prospect objection? No, alam mo, masakit marinig, 'di ba? Pero ito talaga yung reality na maraming tao ang nag-a-assume kaagad na scam ang network marketing. Now, ang tanong, paano mo ba i-handle itong objection na to? Or ikaw ba, ano ba yung nararamdaman mo kapag ito agad ang binabato sa'yo ng prospects mo? Di ba networking yan? Di ba scam yan? No, ano yung nararamdaman mo? Ha? Pwede mo bang sabihin dyan sa comment section sa baba, naiinis ka ba? Nababad trip ka ba kaagad? Or baka pakaramdam mo or gusto mo agad patunayan na mali yung prospects mo? Ha? Let me know nga. Type nyo dyan sa comment section sa baba. Now, in this video, tuturo ko sa iyo yung paraan pwede mong gawin paano mo to i-handle effectively. So, please stay until the end. Tapusin mo tong video training natin. Alright? Now, linawin muna natin. Itong objection na to ay hindi po ito tungkol sa iyo, no? Basically, kaya to sinasabi ng prospects ay malamang ay mayroong siyang masamang experience sa industry ng network marketing. So basically, ang objection na to ay para sa image ng industriya ng network marketing. So nabanggit ko kanina, baka may bad experience siya or baka nakakita siya palagi ng mga unrealistic na income claims or puros hype lang yung nakikita niya. Kaya feeling niya lahat ng network marketing ay scam na kaagad. Now, that's why very important po na bago mo i-present ang business mo ay mag-build ka muna ng credibility at trust, no? Very very important po 'yan. So wag na wag ka kagad magpe-present ng negosyo nang hindi mo pa nabi-build ang tiwala. Now, isa sa mga natutunan kong paraan na effective para ma-handle mo to ay una, wag na wag kang makikipagtalo, no? Wag mong sabihin na hindi legit kami. Hindi wala ka lang alam sa network marketing. Hindi iba kami. Gets? Kapag ganyan po ang sagot mo, lalabas na defensive ka, no? At kapag kinontra mo kagad ang tao, mas lalo lang po tataas ang depensa nila, no? So ang tanong, Coach Marvin, ano ang dapat gawin, no? Una, simulan mo muna sa pag-acknowledge. No, kahit yung simpleng linya lang na alam mo, naiintindihan kita, no? Sobrang powerful yan, guys. Kasi kapag sinabi mo yan, bumababa yung resistance ng tao. So, bigyan kita ng sample. Pwede mong sabihin, alam mo, Sir Marvin, naiintindihan kita. Sa totoo lang, marami rin akong nakitang mga network marketing na ganyan. Na scam at gets ko yung kung bakit ganyan yung tingin ng maraming tao. So, kapag sinabi mo yan, hindi kayo magkaaway. No, kumbaga, magkasama kayong tinitingnan ang problema. Now, kapag nasabi mo yan, saka mo ngayon i-share yung isang realization. No, pwede mong sabihin, sa tingin ko hindi naman talaga network marketing ang mismo ang problema. Ang problema ay maraming marketers ang mali ang paraan ng pag-alok ng negosyo. So, mapapaisip yung prospect mo. Tapos, bigyan mo siya ng example. Halimbawa, yung mga marketers na nangangako na tipong yayaman ka raw sa loob lang ng ilang buwan. Yung mga makikita mo na puros screenshot lang ng income ang pinapakita, puros hype lang. So, kapag ganun, natural lang talaga na mawawala ang tiwala ng tao, di ba? Kahit ako mawawala rin tiwala ko sa kanila. Sa totoo lang, sir, or sa totoo lang, ma'am, kung ganun din yung makikita ko palagi, ganun din talaga yung tingin ko, no? Kaya naiintindihan ko yung maraming tao. So, dito guys, magsisimulang
mag-isip ang prospects mo, no? Mapapaisip sila, o nga, no, may point ka, may point siya. And kapag nangyari yon, saka mo ngayon ibibigay ang ibang perspective. Okay? So, pwede mong sabihin, parang sa negosyo lang yan, Sir Marvin. May restaurant na maganda ang serbisyo, may mga restaurant na pangit din ang serbisyo. Pero hindi po ibig sabihin nun na scam na lahat ng restaurant. Ganun din sa network marketing. May mga company na legit, may mga company na maayos at may team na legit at merong sistema. And meron ding mga team at company na puros hype lang. So dito, magsisimulang magkaroon ng bagong perspective yung kausap mo. So very, very powerful to guys, di ba? Now, ano yung susunod mong gawin? Huwag ka kaagad magbenta. No, dito nagkakamali ang maraming mga marketers. Ginagawa nila pagka nakatanggap sila ng ganitong objection, nagpe-present ka agad, binibentahan ka agad, inaalok agad ang negosyo, no? So, ang magandang gawin ay magtanong ka muna doon sa prospects, no? Tanungin mo siya, curious lang ako, Sir Marvin. Ano ba yung naging experience mo or ano ba yung nakita mo dati kaya mo nasabi yan na scam ang networking? Kapag sumagot siya, doon mo malalaman yung totoong dahilan. No? Baka nalugi siya dati or baka na-hype lang siya dati or baka may kilala siya na na-burn out sa network marketing or baka nakakita rin siya ng mga fake income claims. No? Ngayon, kapag alam mo kung ano yung totoong dahilan, mas madali mo na siyang masasagot. Gets? Basta ang mindset mo, kapag ka ganyan yung objection na natanggap mo, networking scam yan. No? Wag mong isipin na kailangan mong patunayan na tama ka. Okay? Mas magandang ipakita mo na iba ang approach mo. Dahil, sa totoo lang guys, sa panahon ngayon talaga, karamihan ng tao wala talagang tiwala. So, walang tiwala ang tao at ang tiwala ay hindi nabubuo sa pakikipagtalo. No? Nabibuild yan kapag nakikita nila na marunong kang makinig, marunong kang magbigay ng value, at hindi mo sila pinipilit na magdesisyon or sumali ka agad. Okay? So, that's why I'm always recommending na magkaroon kayo ng sales funnel or landing page, no? Sa funnel, kapag yan ang strategy mo, hindi ka kaagad nagpi-pitch, no? Ang strategy mo, nag-e-educate ka muna, no? Tinuturuan mo muna yung prospects. Tumutulong ka muna. And sa landing page pa lang, nakakapag-build ka na ng credibility at trust. Nabibuild na yung tiwala nila sa'yo. Imbes na join now ka agad, no, ang makikita nila, pag-click nila dyan sa post mo, mapunta sila sa landing page, makikita nila kung sino ka, ano experience mo, ano yung mga matututunan nila sa'yo, ano yung mga ituturo mo sa kanila, paano gumagana yung system mo, mga case studies, testimonials, training videos. So, ibig sabihin, unti-unting naiintindihan nila yung proseso. Na-educate sila, natututo, at na-inspire, at naiintindihan nila yung negosyo mo nang hindi sila pinipressure. Okay? So, again, always build your landing page first, yung funnel niyo bago kayo mag-market, mag-promote online, no? Kumbaga, bago pa sila mapresenta ng business, na-handle na kagad yung mga objection ng mga prospect mo. Kasi doon sa landing page mo, nasasagot na yung mga tanong nila, common objections nila, no? So, pagkadating sa dulo at kukontakin ka nila, mas madali na lang yung conversation at mas mataas na yung tiwala. And kapag nangyari yun, mas madali mo na silang mako-close. And mas madaling makapag-close kumpara sa traditional na paraan ng pag-network na mano-mano. So, thank you so much for watching this video. Kung marami ka natutunan, paki-like ng ating page
And share nyo rin tong video na to para marami tayong maabot ng mga marketers. See you guys. Bye-bye.